Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1961 sa lugar ng Kanlurang Negros Occidental. Kasagsagan ng malakas na bagyo, nagmamadali na ang maglolong sina Sebio at Manuel. Dahil naiwan sa bahay ang ina ni Manuel na si Cecilia. Maging ang lola niyang si Luz ay naiwan din. Kasalukuyang hinarap nila ang mga aswang na kung tawagin ay daluyong. Ito ang uri ng mga aswang na umaatake kasabay ng malakas na ulan o di kaya ay malakas na bagyo. Nahati na ang isip at emosyon ni Manuel sa pakikipaglaban at sa pamilyang naiwan sa bahay. Manuel, itutok mo ang sarili sa laban. Alam kong nag-aalala ka sa kanila, pero may dapat pa tayong harapin. Wika naman ang kanyang lolo sa mataas na boses. Masyado nang malakas ang bagyo, lo. Baka napano na sila nanay at lola. Pag-aalalang wika naman dito ni Manuel. Kaya nga mas dapat natutukan muna natin ito upang matapos na agad. Doon ka sa kabila. Lilipunin natin ang mga demonyong ito. Sambit pa dito ni Sebio. Ipinagpatuloy nila ang labanan sa gitna ng unos. Napakagaling ng mga daluyong na ikinubli ang sarili sa ganitong panahon. Ni hindi sila naramdaman ng dalawang antingero. Lumipas pa ang mahigit 2 oras bago nila tuluyang nagapi ang mga aswang. Agad na silang umalis at tumakbo ng mabilis. Sa labis na pag-aalala ni Manuel, ay hiniling niya sa kanyang lolo na gamitin ang mutya upang maiba ang takbo ng bagyo. Subalit tumutol dito ang matanda dahil taliwas ito sa prinsipyo ng kalikasan. Kahit sino ay walang karapatan na kontrahin ang takbo ng kalikasan. Alam naman ito ni Manuel, pero sadyang kumakabog na ang kanyang dibdib dahil sa pangamba at pag-aalala. Dahil dito ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa bilis. Nagpaalam naman siya sa kanyang lolo na mauuna na siya. Tumango naman dito ang matanda. Sa milya-milyang layo nila ay narating ni Manuel ang kabilang baryo sa loob lang ng ilang minuto. Subalit lubog na ang lahat sa tubig at tanging bubungan na lang ng mga bahay ang nakikita nila. Habang nasa itaas ng puno si Manuel, ay sinipat niyang maigi ang kanilang bahay. Sadyang iba na ang tanawin kapag nakalubog na lahat sa tubig. Diyos ko, nasa na ba ang bahay namin? Nasa na bang mga tao? Pag-aalalang wika ni Manuel sa kanyang sarili. Hindi na alam ng binata kung ano ang kanyang gagawin. Balakid pa ang rumaragasang hangin at ulan. Batid rin niya ang matinding agos ng baha. Maya-maya pa ay natanaw niya ang kanyang lolo na naroroon nakatayo sa isang bubong at sumisigaw na tinatawag ang kapamilya. Kahit anong bakas ng tao ay wala na talagang nakita pa ang maglolo. Napaluha na si Manuel dahil hindi nila pwedeng gamitin ang mga kapangyarihan upang baguhin ang panahon. Lumundag ng malakas si Manuel patungo naman sa kanyang lolo. Lo, pakiusap. Gamitin mo na. Nakikiusap ako. Hindi ko sila makita eh. Pagmamakaawa naman dito ni Manuel. Patawad, Apo. Kahit gustuhin ko man, isang kasalanan ang nais mong mangyari. At tignan mo naman ang paligid.
Malungkot na wika naman dito ni Sebio na parang nawalan na ito ng pag-asa. Ganun na lang ba yun, Lo? Anong silbi ng mga tanga natin kung hindi natin may liligtas si nanay at lola? Galit na sambit naman dito ng apo. Ang malakas na agos ng baha ay patungo sa malawak na karagatan na mas lalo pang nagpabagsak sa damdamin ni Manuel. Dito napagtanto ng binata na kahit sino ay walang kalaban-laban kapag ang kalikasan na ang gumalaw. Kahit taglay pa nila ang malalakas na mutya ay wala silang nagawa. Si Sebio kasi ay tangan niya ang mutya ng tubig at ng mutya ng ipo-ipo. Sa katunayan, kaya ni Sebio na baguhin ang panahon at lumikha ng unos. Samantalang si Manuel naman ay tangan niya ang mutya ng kidlat at lupa. Kayang-kaya ni Manuel ang lumikha ng mga kidlat at gumalaw na kasing bilis nito. At may kakayahan din siyang payanigin ang lupa mula naman sa tangan niyang mutya ng lupa, kung saan isang beses sa loob ng 100 taon kung magpakita ang mutyang iyon. Ang lahat ng kanilang tangan ay ibigay mismo ng isang anghel. Pero sa mga sandaling yon ay wala silang nagawa upang makaligtas man lang kahit isang tao. Humupa na ang ulan at hangin, subalit ang pagragasa ng baha ay nananatili pa rin. Sa pagliwanag ng paligid ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na tanawin sa kanilang baryo. Kahit papaano ay bumaba na ang tubig at agad nagtungo si Manuel malapit sa dagat kung saan napakaraming bangkay ang nakalutang. Napakalayo nito sa kanilang baryo at napaka-imposible na may nabubuhay pa. Napaupo na lamang siya sa may dalampasigan at sinasapo ang ulo habang umiiyak. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang lolo. Tinapik ang kanyang balikat ngunit umiwas itong si Manuel. Tumayo naman siya at lumusong sa dagat. Hinila ang mga bangkay na lumulutang. Alam kong masama ang loob mo sa akin, Manuel. Masakit din sa akin ang nangyari. Pero intindihin mo sana, mga antingero tayo na umaayon sa kalikasan at hindi upang kontrahin ito. Pwede nating gamitin ang kalikasan para sa pakikipaglaban sa masama. Wika naman dito ng matanda. Kahit ano pang sabihin ninyo, wala nang magbabago. Walang silbi ang mga tanga natin. Galit na tugon dito ng binata habang patuloy sa pagkuha ng mga bangkay. Hindi na nakaimik si Sebio dahil alam niya na napakabigat pa ng damdamin ng kanyang apo. Matapos ang halos kalahating minuto, ay nakuha na ni Manuel ang lahat ng bangkay. Tinatayang nasa halos 30 ang mga ito, ngunit wala dito ang kanyang hinahanap. Umupo naman sa dalampasigan si Manuel at patuloy itong umiiyak. Patuloy sa paglilibot si Manuel sa buong lugar upang kunin pa ang mga bangkay. Nagtungo naman sa kabilang bahagi si Sebio upang mangalap din ng mga biktima. Pagsapit ng hapon ay dumating na ang mga kinatawan ng bayan upang kunin na ang mga bangkay at suriin ang buong lugar. Sa itsura nito ay imposibleng matirahan pa ito. Wala na yatang natira sa buong baryo, habang ang maglolo naman ay natagpuan na ang kanilang bahay na wasak na at bubong na lang ang natitira. Kailangan na natin maghanap ng bagong matitirahan, Manuel, apo.
May kaibigan ako sa kabilang bayan. Tiyak patutuloyin tayo nito. Wika naman dito ng matanda. E di pumunta ka na dun. Ikaw na lang mag-isa. Patabog na sagot naman dito ni Manuel. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Apo. Sumunod ka na lang sa akin kung gusto mo. Sa bahay nila Roman ako magpupunta. Kilala mo naman yon, hindi ba? Hihintayin kita doon. Abiso naman dito ng kanyang lolo at tuluyan na itong umalis. Hindi naman umimik itong si Manuel at namuuna sa kanyang sarili ang matinding galit. Sinisi niya ang mga aswang sa nangyari. Kung hindi dahil sa kanila, tiyak na maililigtas pa niya ang kanyang ina at lola. Isinusumpa ko sa ngalan ng mga mahal ko sa buhay, uubusin ko lahat ng uri ng aswang. Mahinang wika nito pero punong-puno ng galit sa kanyang sarili. Makalipas naman ang ilang araw, ay hindi pa rin sumunod si Manuel sa kanyang lolo. Bagkus, nagtayo ito ng maliit na bahay sa mismong baryo nila. Walang ibang tao, walang ibang bahay na nakatayo. Isang napakatahimik na lugar. Ikinulong ni Manuel ang sarili sa madilim at napakalungkot na lugar. Ipinagdasal niya na sana ay may aswang na mapagawi sa baryo at tiyak paparusahan niya ito ng matindi. Sa bawat araw na lumipas ay mas tumindi pa ang kalungkutan ni Manuel. Napakaraming bangkay ang hindi nahanap at isa sa mga iyon ay ang kanyang kapamilya na mas lalong nagpapabigat pa sa kanyang kalooban. Gabi-gabi rin ay nagpapakawala ng kidlat si Manuel at pinapayanig nito ang lupa. Paraan niya iyon upang mailabas ang galit sa kanyang sarili. Subalit hindi ito sapat. Kailangan niya ng kalaban. Animoy nasisiraan na ng bait ang antingero dahil sa bawat kumakaluskos ay pinatatamaan niya ito ng kidlat. Mga inosenteng ligaw na hayop naman ang mga napapaslang niya. Hanggang sumagi sa kanyang isipan ang isang maliit na komunidad na nasa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga naninirahan ay mga purong mabubuting aswang. Sa katunayan ay kasangga nilang maglolo ang mga aswang sa gubat. Isa ang mga ito sa tagabagbantay ng kaayusan. Subalit nag-iba na ang pag-iisip dito ni Manuel. Sa mismong gabing yon ay tinungo niya ang kagubatan na napapagitnaan ng dalawang bundok. Hindi ito kalimitan na napupuntahan ng mga tao. Gawa nga sa napakasukal at matarik na daan. Pero sa isang antingero na katulad ni Manuel, ay napakadali lamang niya itong tahakin. Maghahating gabi na nang makarating si Manuel sa lugar. Gising na gising ang mga aswang habang nagsasalo-salo sa malaking mesa. Mga karne ng ligaw na baboy ramo at iba pang hayop ang kanilang nilantakan. Naramdaman ng pinakamatandang aswang ang pagdating naman dito ni Manuel. Tumayo naman ito at hinarap ang binata. Nakangiting lumapit ang aswang at binati pa si Manuel. Subalit, imbis na pagbati ang itugon ni Manuel, ay itinarak niya ang itak sa tiyan ng aswang at hagad inugot sabay pagtapyas sa leeg nito. Gumulong ang ulo ng aswang at bumagsak ang katawan sa lupa. Nagulat ang dalawang aswang na sumunod at gulat na tinanong si Manuel
kung ano ang kasalanan nila. Ngunit ibang Manuel na ang humarap sa kanila. Agad nagpakawala ng kidlat ang antingero at kasabay nito ay niyanig niya ang lupa at gumawa ng malalaking butas. Walang kalaban-laban ang mga aswang sa biglaang pag-atake sa itinuring nilang kaibigan. Nagsipulasan ang lahat at may mga nagpalit na ng anyo. Subalit ang mga ito ay pangkaraniwang aswang lamang, kaya parang mga tuta lang sila kay Manuel. Walang nakaligtas ni isang aswang. Lahat ay bagsak. Wala nang pakialam si Manuel. Basta aswang ay hindi niya nasasantuhin. Makalipas ang ilang araw, ay nagulat naman si Sebio sa kanyang nakita. Pinuntahan niya ang nayon ng mga aswang upang mangalap ng balita. Subalit, mga bangkay ng aswang ang kanyang natagpuan. Imposible din kung kapwa aswang ang pumaslang dito dahil iniwan lang ang mga bangkay. At sa kanyang pagsisiyasat ay nakakita siya ng mga bakas ng kidlat sa paligid. Si Manuel agad ang kanyang naisip, ngunit ayaw niya munang paniwalaan ang kanyang hinala. Sinubukan niyang bumalik sa baryo at dito nga niya natagpuan ang maliit na kubo. Manuel, apo, narito ka ba? Bungad na tanong dito ni Sebio. Kung kukumbinsin niyo ako na sumama sa inyo, nagsasayang lang kayo ng panahon dito, lo. Wika ni Manuel na nasa likuran ng matanda. Didiretsahin na kita, Manuel, apo. May alam ka ba sa pag-ataking ginawa sa mga kasangga nating mga aswang? Seryosong tanong dito ng matanda. Oo, dahil ang mga aswang ang dahilan kung bakit hindi ko nailigtas si nanay at lola. Kaya wala na akong sasantuhin sa kanila. Ang aswang ay aswang at mananatili silang aswang. Madiing tugon dito ng binata. Nahihibang ka na ba, Manuel? Ilang taon na nating kakampi ang mga mabubuting aswang na yon. Bakit mo sila pinaslang? Ano ba ang nangyayari sa iyo, apo? Nanginginig na wika dito ng matanda. Palibasa kasi wala kang ginawa para mismo sa asawa't anak mo. Galit na sambit naman dito ni Manuel. Sumosobra ka na, Manuel. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Hindi ka na nararapat na magtangan ng mga mutyang yan. Galit na wika naman dito ng matanda. Sa patuloy nila na pagpapalitan ng mga salita ay mas tumindi na ang hidwaan hanggang sa biglang pinayanig ni Manuel ang kalupaan at nawala ng balanse si Sebio. Nang mapansin ni Sebio na gumagapang na ng mabilis ang pagbiyak ng lupa patungo sa kanyang direksyon, ay lumundag siya ng mataas at nanatili sa ere. Sinunda naman agad ito ni Manuel ng mga kidlat at natamaan si Sebio. Bumagsak ang matanda at kitang-kita niya ang matinding galit sa mata ng kanyang apo. Nakiusap naman ito na itigil niya na ito dahil wala siyang balak na lumaban sa kanyang apo. Ngunit isa pang kidlat ang ibinagsak ng binata, ngunit nasalag naman ito ng kanyang lolo. Wala nang pagpipilian pa si Sebio, kundi tapatan ang kanyang apo. Bumulusok siya paitaas at gumawa ng ipo-ipo. Kasunod nito ay ang bigla ang paglaho niya gamit naman ang mutya ng tubig na may kakayahang hindi makita ang katawan at presensya ng tao. Habang umiiwas naman si Manuel sa umaataking ipo-ipo,
ay bigla siyang nakatanggap ng malakas na suntok at nagpatilapon sa kanya ng iilang metro. Ilang ulit din na inundayan ni Sebio ng sapak ang apo. Imbis na magtanda, ay mas lalo pang nagalit si Manuel. Eksakto naman sa sumunod na suntok ni Sebio, ay nagpakawala ng kuryente si Manuel sa lahat ng direksyon at natamaan ang matanda. Tumalsik ito at nasubsob sa lupa. Habang nakahiga naman sa lupa, ay tumambad sa kanyang itaas ang malaking bato na pabagsak na sa kanya. Agad naman siyang nakaiwas at muling lumutang sa ere. Sa paghaharap nila ng kanyang apo, ay batid ni Sebio na walang mananalo sa kanila kahit ang isa ay bumagsak pa. Dito nagpakawala ng malaking ipo-ipo si Sebio at kasunod nito ay ang kanyang pagtakas. "Nasaan ka, matanda? Lumaban ka! Wala kang kwenta!" Galit na sambit dito ni Manuel. Ang ipo-ipo ay nahati sa dalawa at tuluyang naglaho habang ang sama ng panahon ay biglang humupa. Humahangos si Manuel na naiwang mag-isa. Sa sandaling yon, isinumpa niya na ang lahat na harang sa kanyang daan, kanan man o kaliwa, ay tatapusin niya ito. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Naging tubig na kay Manuel ang alak. Kung dati naman ay hindi nga siya halos umiinom nito, ginagamit niya ang mutya upang gawin ang lahat ng nais niya. Umiinom siya na hindi binabayaran. Nangunguha ito ng pagkain at kung sino ang papalag ay sinisindak niya sa pagpapalabas ng kuryente. Naging perwisyo na ito sa mga tao. Isang gabi, umuwi siya ng lasing. Sa tindi nito ay sa labas na ng pinto siya nakatulog, hanggang sa nakaramdam siya ng matinding lamig, dahilan upang magising ito. Marahan naman siyang bumangon at tumayo upang lumipat sa loob ng bahay. Akmang bubuksan niya na ang pinto, ay nagkaroon ng malaking liwanag sa bakuran. Agad siyang napalingon at tumambad sa kanya ang isang imahe ng anghel. Ito ay ang pangalawang pagkakataon na nakasilay siya ng anghel. Ang una ay noong ipinagkaloob sa kanila ng kanyang lolo ang 4 na mutya ng kalikasan. Laking gulat ni Manuel sa kanyang nakita. Kinilabutan ang buong katawan at ang kapayapaan ay umiral sa lahat ng dako. At biglang nakarinig siya ng boses. At ayon dito sa boses ng anghel, labis nitong kinundina ang pag-abuso niya sa mga mutya. Ang minsay pagsubok na agad sinukuan ni Manuel. Kasunod pa nito ay ang paglapastangan niya sa mutya ng kalikasan. Nararapat lang nabawiin ito at ibigay sa mas karapat-dapat. Ang pagsuko sa isang pagsubok ay ang pagkatalo sa buong pagkatao at ang pang-abuso sa kapangyarihan ay ang pagkasira sa kaluluwa. Bumuka ang malapad na pakpak ng anghel at dito nanigas ang katawan ni Manuel. Naramdaman niya na tila may hinuhugot mula sa mismong kanyang kaluluwa. Kasunod nito ay ang paglabas ng kanyang 2 mutya at lumutang ito sa ere papalapit sa anghel. Walang nagawa si Manuel kundi ang sumigaw ng malakas dahil sa tindi ng sakit na kanyang nadama. Animoy binawian siya ng matinding lakas. Sa pagkawala ng liwanag at ng anghel na iyon,
ay napaupo naman sa lupa si Manuel habang nakasandal sa pinto. Labis ang kanyang panghihina at hapong-hapo ang katawan. Ilang araw na dinapuan ng lagnat si Manuel at tiniis niya itong mag-isa. Walang makain at tanging tubig lang ang laman ng tiyan. Dito niya napagtanto na wala na sa kanya ang tangang mutya niya. Bumalik siya sa pagiging ordinaryong tao. At dito niya naisip ang lahat ng kamaliang nagawa niya, lalong-lalo na sa kanyang lolo. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Manuel habang iniinda ang walang humpay na lagnat. Sising-sisi ang binata sa kanyang ginawa. Sinikap niyang pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Dumaan siya sa matinding hirap upang makuha ang mga ito. Ilang beses siyang bumagsak. Gawa nga sa sobrang panghihina ng katawan. Walang araw na hindi siya humingi ng kapatawaran. Sa kalangitan at sa halos 1 linggo na paghihirap ay humupa na rin ang kanyang sakit. Napagtanto ni Manuel kung gaano kalaki ang nawala sa kanya simula noong binawian siya ng mutya ng anghel. Samantala, sa ikalawang bayan mula sa kinaroroonan ni Sebio ay nabalitaan niya ang pananalasa ng mga asbo at may hinala siya kung sino ang may pakana nito. Ang dati niyang kaaway na si Grego. Si Grego ay pinuno ng mga asbo, ang pinakamataas na uri sa kanilang hanay. Ang ugali ni Grego ay bantay sa lakay at walang ibang iniisip kundi ang sarili. Wala siyang pakialam kung malagay sa alanganin ang mga kasamahan, basta ang mahalaga ay mailigtas ang kanyang sarili. Masyado din itong tuso at kahit kailan ay hindi ito lumalaban ng patas. Ilang araw at gabi na rin na nagmamanman si Sebio sa nasabing bayan hanggang isang gabi. Nakakita ng isang aso si Sebio na biglang sumulpot sa daan. Subalit may sumunod pa na 4-5 aso ang pasimpleng naglakad lamang sa daan habang tahimik na natutulog ang mga tao. Sadyang napakalakas ng loob ng mga ito. Nagsipuntahan ang mga ito sa mga kabahayan at ang mga alagang aso ng mga ito ay tulog na tulog. Bago pa man makapag-umpisang mapaghasik ng lagim, ay inunahan na sila ni Sebio. Gamit ang kanyang tangan ay sinimulan niyang baguhin ang panahon. Unti-unting lumalakas ang hangin, dahilan upang mabaling ang atensyon ng mga aso. Nagsibalikan sa daanan ng mga ito at tumingala sa kalangitan nang biglang sumulpot ang matandang antingero sa kanilang likuran at dito pinagtataga niya ng itak. Bagsak agad ang dalawa at ang 3 tumakas ay agad niyang hinuli. Gamit naman ang hangin, nagpaikot-ikot ang 3 paitaas sa ere at mabilis na ibinagsak sa lupa. Agad na binasag ni Sebio ang bungo ng dalawa, habang ang isa ay pilit niyang pinapaamin kung saan naglulungga si Grego. Ngunit ngumisi lang ang nilalang at may ninais pa nitong mamatay kesa ang umamin. Sa sumunod pa na gabi ay naganap ang isang labanan sa pagitan ni Sebio at ng mga asbo. Hindi naman magkamayaw ang matanda sa pakikipagbuno sa napakaraming asbo. Mas nagpapahirap pa sa kanya ang pag-atake ng mga aswang sa mga tao.
Subalit hindi niya nakita si Grego. Kahit pilitin man niyang ipagtanggol ang lahat, sadyang hindi niya ito kinaya. May napapaslang man siya pero marami naman sa mga tao ang bumabagsak. Nang makakita siya ng babae na may kargang sanggol at hawak pa, ang isa pang bata ay nagmadali siyang habol nito dahil may papasugod dito na 2 asbo. Nasalagpa ni Sebio ang atake ng 2 aswang, ngunit sa hindi inaasahan ay may tumarak sa kanyang tagiliran na mga kuko at bumulwak ang napakaraming dugo sa paghugot nito. Nang tumambad sa kanya si Grego na nasa anyong aswang, nakangisi ito at tila naglalaway pa. Sabi ko na nga ba, kahit kailan, hindi mo talaga ako tinatantanan, Sebio. Gigil na wika naman dito ni Grego. Hindi nga ako nagkamali. Ikaw pa rin ang namumuno sa mga asbo. Sino pa ba sa inaakala mo? Pero mukhang dito na magtatapos ang buhay mo, tanda. Tumatawang wika dito ng pinunong asbo. Sa mga sitwasyong iyon ay wala nang naisip pa si Sebio kundi ang tumakas. Sa dami ng aswang na nakapalibot sa kanya ay imposibleng mabubuhay pa ito. Nagpakawala siya ng mga tigalpo at naglaho sa paningin ng mga asbo. Kasunod nito ay ang paglikha niya ng ipo-ipo. Sa ganitong paraan ay hindi na siya masusundan pa ng mga asbo kapag nasa ere na ito. Ginamit niya ang ipo-ipo upang itapon ang sarili sa malayo. Bumagsak sa may kakahuyan itong si Sebio at nagkabangga-bangga pa siya sa mga sanga bago tuluyang bumagsak sa lupa. Labis niyang ininda ang malaki at malalim niyang sugat sa kanyang tagiliran. Ang tanging magagawa ng kanyang mutya ay pigilin ang lason upang hindi na kumalat pa sa buong sistema. Isa ito sa pamamaraan ni Grego ang maglagay ng lason sa mga kuko upang maging mas mahirap pa sa mga antingerong masusugatan niya. Sa sandaling yon ay tanging hangad ni Sebio ay makauwi sa bahay ni Roman. Sa kanyang pagdating ay bumulagta agad ang antingero sa sahig ng balkonahe habang pilit na tinatawag ang kaibigan. Ginamot naman ni Roman ang antingero, alinsunod sa mga utos nito. Labis na ininda nito ang mga sugat na may halong lason. Naibsan man ang sakit pero delikado pa rin ang kalagayan ng antingero. Kahit papaano ay nakaidlip na rin siya dala ng matinding pagod. Kinabukasan, sa hindi inaasahan ay biglang dumating si Manuel. Agad naman itong hinanap ang kanyang lolo. Nang harapin siya ni Roman, subalit isang malungkot na eksena ang nakita ni Manuel nang masilayan niya ang kanyang lolo. Kahit tulog pa, batid sa itsura nito ang pamumutla at paghihirap. Dito mas lalong nalugmok ang damdamin ni Manuel at sinisisi ang sarili kung bakit ito nangyari sa kanyang lolo. Lo, patawarin ninyo ako. Nakalimot ako. Sana pinakinggan ko na kayo noon pa. Masyado kong nagpapadala sa aking emosyon. Pangako, hinding-hindi na kita tatalikuran. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Lo. Madamdaming wika naman dito ni Manuel. Habang tulog pa ang matanda, ay nag-usisa naman si Manuel kay Roman. Ngunit wala din itong
detalyadong maisagot. Ayon daw kay Sebio, grupo ng mga asbo ang kanyang nakalaban. Lumabas muna ng bahay si Manuel at inisip ang mga pangyayari. Isa lang ang kilala niya na malakas na asbo. Walang iba kundi si Grego. Ilang beses na rin nila itong nakalaban, ngunit palagi nalaman itong nakakatakas. Samantala, ilang oras pa ang lumipas nang magising na ang matanda. Sa paghaharap nila ni Manuel ay masaya ito dahil bumalik na ang kanyang apo. Subalit isang malungkot na balita kay Sebio ang pagbawi ng anghel sa mga mutya ng kanyang apo. Nakakalungkot, pero ang mahalaga bumalik ka na, apo. Normal ang magkamali. Ang mahalaga ay matanggap ang pagkakamali at magbago. Nakangiting tugon dito ng matanda. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? May kailangan pa po ba kayo? Maiging tanong naman dito ni Manuel. Wala, apo. Ipapahinga ko lang ito. Ay siya nga pala. Dito ka na ba mananatili? Tanong dito ng matanda. Opo, Lo. Hindi na kita iiwan. Kung nasaan ka, nandoon din ako. Nakangiting tugon dito ng binata. Samantala, hindi naman nag-aksaya ng oras si Manuel. Habang nagpapagaling ang matanda, ay gumawa ng mga pangontra aswang si Manuel sa tulong na rin ni Roman. Posibleng masundan dito ang kanyang lolo at anumang oras ng gabi ay maaring sasalakay ang mga ito. Ang mga bagay na ito ay alam na rin ni Roman. Habang isinasagawa ni Manuel ang mga bagay na iyon ay kahit papaano nawala man sa kanya ang mutya, pero hindi ang mga usal na nakatanim na sa kanyang isipan. Pero kilala niya si Grego. Hindi ito basta-bastang asbo. 2 araw na nang nakalipas ay halos walang ipinagbago sa sugat ng kanyang lolo. Kung wala lang sana itong lason, tiyak mapapadali ang paggaling nito. Tanging nakasalalay sa mutya ang hindi pagkalat ng lason sa buong katawan. Alam ko ang ginagawa ninyo ni Ramon, apo. Huwag kayong mag-alala. Mahina man ang pisikal na aspeto ko. Hindi naman nagbago ang lakas ng aking mga tangan. Mapoprotektahan ko pa rin kayo kung sakali. Paliwanag naman dito ni Sebio. Hindi, Lo. Gagawin ko ang lahat upang hindi kayo magalaw ng aswang. Alam ko kung paano kumilos si Greco. Tugon naman dito ni Manuel. Kinagabihan sa mismong araw na iyon, pilit na kinakalabit ni Sebio si Manuel na nasa sahig na tutulog habang siya ay nasa kama. Sa pagbangon ni Manuel ay sumenyas ang kanyang lolo na nariyan na ang mga aswang sa labas. Marahan naman na pinuntahan ni Manuel si Roman sa kabilang kwarto. Dito humugot na sila ng mga itak. Si Roman sa kusina at si Manuel naman sa may sala. Samantala, kumilos na rin si Sebio at nagsimulang magbago ang panahon. Sa pamamagitan nito, magdadalawang isip ang mga asbo na sumugod dahil sa presensya ni Sebio. Damang-dama na nga ni Sebio ang mga asbo sa paligid. Literal na nakapalibot ito sa bahay nila. Sa hudyat ni Manuel ay hinagis na ni Roman ang gasera sa nakakumpol na mga panggatong sa likod bahay at nagliyab ito, dahilan upang mapatras ang mga asbo. Isa ang apoy na labis iniiwasan ng mga asbo. Samantala,
Sinipat ng maigi ni Manuel kung kasama ba ng mga ito ang kanilang pinuno. Hindi man niya ito nakita pero alam niya na nag-aabang lang ito ng tiempo upang makaatake ng matindi. Katulad sa ginawa nito sa kanyang lolo. Napakatuso ni Grego at alam na alam yun ni Manuel. Sa harapan ng bahay ay nakatayo na ang 5 asbo. Mahigpit na ang pagkakahawak ni Manuel sa kanyang itak. At handa na rin ito na magpakawala ng tigalpo. Nang biglang humambalos ang napakalakas na hangin at nagtalsikan ang mga aswang. Dahil dito ay nag-angilan ang mga kakampi at sabay-sabay na sumugod. Kahit pumipintig sa kirot ang sugat ni Sebio, ay nagawa pa rin niyang makabuo ng ipo-ipo. Umasa lamang siya sa kanyang nararamdamang presensya kung nasan ang mga aswang. Binuksan na ni Manuel ang entradang pinto at dito tinigal po ang mga aswang. Hindi man napapaslang nito ang kalaban pero malaking bentahin na rin dahil nasasaktan ito ni Manuel. Habang si Roman ay nagsaboy ng napakaraming asin sa may bakuran. Mas lalong hindi nakalapit ang mga nilalang. Gawa nga sa hindi nakakaataki ang mga ito, ay lumabas na itong si Grego. Narito ka din pala, Manuel. Kamusta na ang matanda? Nanghihina na ba? Wika naman dito ni Grego habang unti-unting lumalabas mula sa dilim. Demonyo ka, Grego. Kahit kailan, hindi ka talaga patas kung lumaban, ano? Galit na wika naman dito ni Manuel. Kailan ba naging patas ang isang katulad ko? Teka lang. Nasaan ang iyong mga mutya? Hindi ko yata nararamdaman. Nawala na ba? Pang-aasar pa dito ni Grego. Ba't di mo subukan sumugod? Nag-aalangan ka ba? Sigurista ka kasi. At oo, wala na akong mutya. Pero hindi ako takot sa'yo. Sambit naman dito ng binata. Buong buo ang loob ni Manuel na humarap kay Grego habang tinawag naman siya ng kanyang lolo na wag nang labanan pa ang aswang. Subalit, mas gugustuhin ni Manuel ang mawala ng buhay na lumalaban. Gamit lang ang mga usal pantigalpo at kanyang itak ay nakipaglaban si Manuel sa mga aswang. Pilit naman na hinanap ng kanyang lolo ang presensya ni Grego at inaatake niya ito ng malalakas na hangin. Walang iya ka talagang matanda ka. Nakaratay ka na nga, lumalabang ka pa. Hintayin mo na makapasok ako sa bahay at babalatan kita ng buhay. Naiiritang wika ni Grego habang umiiwas sa mga umaataking hangin na animoy, mga punyal na nagliliparan. Subalit sadyang iba pa rin kapag may tangan kumpara sa ordinaryong tao. Nadali si Manuel ng isang asbo at nasugatan ng malalim ang kanyang kanang hita dahilan upang mapatiklohod ito. Mabuti na lang at mabilis na nakasaboy ng asin si Roman at nagsipulasan ang mga asbong papalapit sa kanya. Isang malakas na paglundag ang ginawa ni Grego at buong lakas na inatake si Manuel. Subalit, sa gitna ng mabilis na atake, ay biglang pumagitna ang liwanag at sinalag ang matatalas na kuko ni Grego na may halong lason. Bumulaga kay Manuel ang imahe ng anghel. Laking gulat ni Grego at napaso pa ang kanyang kanang kamay. Agad siyang umatras
at tumakas dahil na rin sa sobrang pagkasindak. Sumunod na rin ang mga iba pang asbo at iilan sa mga ito ay naaagnas ng maabutan ng liwanag na nagmula sa anghel. Nagulat naman si Manuel sa biglaang pagsulpot ng anghel. Ilang segundo lang ang lumipas ay lumutang ang kanyang dalawang mutya at kasabay ng pagkawala ng liwanag ay nalaglag ang mga ito sa lupa. Napangiti naman si Manuel dahil muling ibinalik ng anghel ang kanyang mutya. Marahan niya itong pinulot at isinuot. Nakakonsagra ito bilang kwintas. Sa muling pag-iisa ng katawan at ng mutya ni Manuel ay dumaloy ang kakaibang lakas sa kanyang katawan at damang-dama niya ang kapangyarihan ng mga mutya na sumanib muli sa kanyang sistema. Maraming salamat, Panginoon, at muli ninyong ipinagkatiwala sa akin ng mutya na minsan kong inabuso. Pangako, hinding-hindi na mauulit ang ginawa ko dati. Wika ni Manuel habang nakatingala ito sa langit. Nang matiyak niya na wala ng mga aswang sa paligid ay tumakbo na siya paloob ng bahay at buong tuwa na ipinakita sa kanyang lolo ang kanyang mga mutya. Labis naman itong ikinatuwa ng matanda. Samantala, sa gitna ng pagpapagaling ni Sebio, ay nabalitaan nila ang bayan ng kanyang asawang si Luz ay may mga nawawalang kalalakihan na may hustong edad. Tila piling-pili lamang ang mga kinukuha ng kung sino man. Inatasan ni Sebio si Manuel na puntahan ang lugar ng kanyang lola upang imbestigahan ang balitang ito. Lo, ayos lang ba na iwan ko kayo dito ni Mang Roman? Nag-aalalang tanong dito ng kanyang apo. Sa palagay mo ba sa nangyari noong nakaraan ay may tapang pa na babalik dito ang mga asbo, apo? Huwag mo na kaming isipin. Kahit papano ay nagagawa ko pang lumaban. At pangako, apo, mag-iingat ako. Kaya humayo ka na at alamin mo ang katotohanan. Tugon dito ng matanda. Opo, Lo. Asahan mo na babalik ako dito ng buo. At higit sa lahat, kung gawa man ito ng aswang, hindi ko sila uurungan. Madiing tugon dito ng binata. Sa mismong araw na iyon, ay nagtungo na nga si Manuel sa bayan ng kanyang lola. Ilang taon din nang nakalipas nang huli siyang bumisita at kahit papaano ay pamilyar naman siya sa buong lugar. Muli niyang nakita ang mga kamag-anak ngunit dala niya ang malungkot na balita na nasawi si Luz at ang kanyang ina nang dahil sa bagyo at hindi man lang natagpuan ang mga katawan nito. Humagulhol ang luha sa mga nakababatang kapatid ni Luz. Matapos ang malungkot na tagpo, ay kinausap ni Manuel ang isa sa kanyang mga kamag-anak ukol sa nababalitaan niyang pagkawala ng mga tao. Tumugon naman ito. Totoo nga ang balita, subalit walang nakakaalam sa tunay na dahilan. Kinagabihan sa mismong araw na iyon, ay nag-umpisang sinuyod ni Manuel ang lugar, lalo na ang mga kagubatan. Matapos ang ilang gabing paggala sa gubat, ay may napansin si Manuel na mga ilaw sa mabatong bahagi ng bundok. Noong una, inakala niya na kuta ito ng mga rebelde. Subalit, imbes na baril ang hawak ng mga nagbabantay doon, latigo ang gamit ng mga ito. At tila may mga alipin na labas-pasok sa lagusan na naghahakot ng lupa.
Isang maliit na minahan ang kanyang natagpuan. Sa itaas na bahagi nakatanaw si Manuel habang nagtatago. Sa ilang minuto pa ay nakumpirma niya na mga aswang pala ang tagabantay sa lugar. Ano to? Minahan na pinamamahalaan ng mga aswang? Gulat na tanong ni Manuel sa kanyang sarili. Sa kanyang pagsisiyasat pa, ay may mga ordinaryong tao ang mga alipin ng mga ito. Isang konklusyon sa isip ng antingerong binata ang umiral. Ito marahil ang dahilan sa pagkawala ng mga kalalakihan sa bayan. Ilang gabi na nagmanman at pinag-aralan ni Manuel ang minahan at doon niya nakita ang isang malaking hukay kung saan may takip na mga bakal at nakabilanggo ang mga alipin na parang mga sardinas na nagsisiksikan. At ang malala pa nito, ang mga nagkakasakit o nanghihina ay kinukuha ng mga aswang at lantaran itong nilalapa. Kahit gusto niyang umatake, pero inabangan pa niya ang paglabas ng pinuno nito. 2 gabi pa ang lumipas. Sa wakas, ay nakita na rin niya ang pinuno ng mga ito. Isang babae na ang lahi ay bangkilan. Nagsisigawan ang mga bihag dahil sinipat ng bangkilan kung alin sa kanila ang kanyang lalapain. Hanggang sa hinugot niya ang isang lalaking mataba at agad itinarak ang kuko nito sa dibdib at tuluyan itong winakwak. Kitang-kita ni Manuel ang paghugot ng puso nito. Sumigaw naman ang biktima hanggang sa tuluyan na itong namatay. Hindi niya na maatim ang nakikita kaya umalis na si Manuel sa lugar at pinagplanuhan niyang maigi ang pag-atake at pagliligtas sa mga bihag. Kinabukasan, mataas pa ang araw ay muling nagtungo si Manuel sa minahan. Labis naman ang pagkaawa niya sa mga bihag na pinapainitan lang sa tindi ng sikat ng araw. May mga bantay pa rin sa paligid pero alam ni Manuel na mahina ang mga ito dahil sa umaga. Nang makumpirma niya na wala ang bangkilan sa lugar ay dito na nag-umpisang umatake ang binata. Matayog siyang tumayo sa itaas na bahagi at dumipa. Nagsimulang kumulimlim ang paligid at umitim ang mga ulap. Napatingala ang mga aswang hanggang sa nagpakawala ng kidlat ang binata. Halos kalahati sa mga ito ay napasabog niya at ang iba naman ay nagsipulasan at pumasok sa loob ng minahan. Dito na lumundag si Manuel at lumapag mismo malapit sa kulungan ng mga bihag. Gamit lamang ang isang kamay ay naibalibag niya ang mabigat na bakal na tarangkahan ng kulungan. Lumabas na kayo. Bilisan nyo. Magsibalik na kayo sa inyong pamilya. Sigaw naman dito ni Manuel. Mabilis na nag-akyatan ang mga bihag at may mga lumapit pa sa kanya upang magpasalamat. Bilis na. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Takbo na. Muling sigaw pa dito ng antingero. Habang ang mga aswang naman ay nanggagalaiti na sa galit habang nasa bukana ng lagusan. Naglakas loob ang mga ito na sugurin ang mga tumakas na bilanggo. Ngunit buweneltahan sila ni Manuel nang tigalpo at tumalsik babalik sa loob ng lagusan. At nang makalayo na ang mga tao, dito na pinayanig ni Manuel
ang lupa at nag-umpisang gumuho ang minahan. Nakulong sa loob ang mga aswang. Matapos nito ay pinagsisira niya ang mga gamit at ang buong lugar ay animoy binungkal ng malaking ekwipo. Pagsapit naman ng gabi ay bumalik si Manuel at inabangan ang pagbabalik ng bangkilan. Makalipas ang ilang oras ay dito na lumapag ang aswang at nanlilisik ang mga mata nito dahil sa kanyang nakita. Umangil ng malakas ang aswang at ibinukang muli ang malapad na pakpak ng paniki. Halos magwala ito sa galit. Nakangising nanonood lang si Manuel sa kanyang pinagtataguan. Tila naamoy ng bangkilan ang mga aswang na buhay pa sa loob ng gumuhong minahan at mabilis niyang inalis ang mga nakasalampak na malalaking uka ng bato. Subalit, muling pinayanig ni Manuel ang kalupaan dahilan sa pag-atras ng bangkilan upang makaiwas sa mga naglalaglagang mga bato. Sumisigaw na ang aswang at hinamon kung sino ang may gawa nito na lumabas at makipaglaban. Dahil maliit lang ang liwanag na likha ng buwan sa gabing yon, ay pinatamaan ni Manuel ng kidlat ang iilang malalaking puno sa paligid. Isa-isa namang sumabog ang mga puno at lumikha ito ng apoy. Muling umangil ang aswang at tila galit na. Isang lintik ng kidlat ang tumama sa lupa at lumitaw si Manuel sa harapan ng bangkilan. Sa pagkakataong ito ay dala ni Manuel ang dalawang karit. Mas mabisa ito kontra sa bangkilan. Dahil alam niya na gagamitin ito ang mga pakpak bilang pangunahing sandata. Bumagwis na ang malademonyong pakpak nito, ngunit napipilas lamang ito gawa ng karit na labis ikinakainis ng aswang. Kitang-kita ni Manuel ang galit sa mga mata ng bangkilan. Pumagaspas muli ang pakpak nito at nagbabalak na atakihin siya mula sa ere. Ngunit tumama naman ang kidlat sa likuran nito na agad bumulusok pabagsak ang bangkilan. Naglaban ang kanan at kaliwa, pero aminado si Manuel na hindi madaling kalaban ang isang bangkilan. Nakakatanggap din siya ng mga kalmot nito, pero hindi niya na ito iniinda pa. Balak niyang tapusin na sa gabing yon ang laban nilang dalawa. Sa muling pag-atake ng aswang ay tumarak ang karit nito ni Manuel sa palad nito. Napatras ang aswang at umangil ito ng malakas. Kasunod nito ay ang mabilis niyang pagbato sa isa pang karit at tumama ito sa balikat ng aswang. Buong lakas na inihampas ng antingero ang mga kamao sa lupa at naglikha ito ng uka papunta sa aswang. Sa pagdikit ng kanyang mga palad ay dumikit ang uka at naiwan ang kalahating katawan ng aswang. Nagpupumiglas ito gamit ang pakpak na paulit-ulit na ikinukumpas. Itinaas ng antingero ang kanyang kanang kamay at sa pagbagsak nito ay gumuhit ang kidlat at tumama sa bangkilan. Naputol ang mga pakpak nito dahilan upang mas nagalit pa ang aswang. Halos lumuha na ang mga mata nito dahil hindi siya makalaban. Nasipat ni Manuel ang isang maso sa lupa. Pinulot niya ito at buong lakas na inihampas ng paulit-ulit
sa ulo ng aswang. Nais ni itong pahirapan bago tuluyang paslangin. Damhin mo ang mga pahirap na ginawa mo sa mga bihag mo, demonyo ka. Matapang na wika dito ng antingero. Tumalsik na ang dugo ng aswang mula sa ulo nito, pero nagpupumiglas pa rin ito. Sa patuloy na paghampas ni Manuel ay hindi na gumalaw ang kalaban. Wasak at pisat-pisat na ang ulo nito at kumalat na sa lupa ang utak ng nilalang. Kumuha ng mga tuyong dahon si Manuel at dito sinilaban ang katawan ng bangkilan. Ibinaling niya ang tingin sa lagusan. Sa isang usal ay nagtalsikan ang mga nakaharang na malalaking bato at tumambad sa kanya ang mga nanghihinang mga aswang. Nilapitan niya ang mga ito at isa-isang pinaghampas ng maso. Matapos nito ay sinunog niya ang lahat. Hindi naman siya umalis sa lugar hanggang sa naagnas na ang mga katawan. Muli siyang tumingala sa kalangitan at nagpasalamat dahil ibinalik sa kanya ang kakayahang makipaglaban sa mga masasamang nilalang. Nanatili muna si Manuel sa lugar upang tiyakin na maayos na ang lahat. Hanggang sa nagpaalam na siya sa mga kamag-anak upang bumalik na sa kanyang lugar. Nag-alay ng dasal ang mga ito para na rin sa katahimikan ng kaluluwa ni Luz at ni Cecilia. Malungkot man pero nagtagumpay naman si Manuel at nalutas ang salot sa bayan. Habang binabaybay niya na ang daan pa uwi ay may narinig siyang nagsalita sa kanyang likuran. Maraming salamat, binata, sa iyong ginawa. Ako ang buhay na saksi kung papaano mo tinapos ang bangkilan. Wika dito ng matanda at agad na palingon si Manuel. Walang anuman, pero maaari ko bang malaman kung sino po kayo? Magalang na tanong dito ng binata. Ako si Nato, ang nag-iisang albularyo sa lugar. Matagal ko nang hinihintay ang katulad mo upang wakasan ang salot na bangkilan. Aaminin ko, wala akong nagawa para sa aking mga kababayan. Hindi ko kayang labanan ang mga aswang, lalo na ang bangkilan. Ang tanging magagawa ko lang ay ang gamutin ang mga tao. Gamutin? Kaya nyo rin bang gamutin ang atake ng aswang na may lason? Maiging tanong dito ni Manuel. Mahina man ako sa pisikal na laban, anak. Pero dalubhasa ako sa lahat ng uri ng sakit na dulot ng mga masasamang nilalang. Ako'y dalubhasa sa larangang yan. Tugon dito ng albularyo. Ganun po ba? Ang lolo ko po kasi isa ding antingero. Kaso napuruan siya ng gusto sa huling laban niya sa mga asbo. Tanging ang mutya niya ang pumipigil sa pagkalat ng lason. Subalit naroroon pa rin ito sa sugat niya. Hindi naman gumagaling yun eh. Malungkot na tugon dito ng binata. Bahagyang nag-isip ang matanda at inaya nito si Manuel sa bahay nito. Sa pagpasok ni Manuel sa maliit at simpleng bahay ng matanda ay naamoy niya ang halimuyak ng sampagita. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil damang-dama niya ang kabanalan sa loob ng bahay. Isang kapanatagan sa kanyang kaluluwa at hindi niya napigilan ang mapapikit. Natuwa naman ang matanda habang nagtitimpla ng kape. Kahit terikang araw, magkape muna tayo. Alam ko ang lason na ginagamit ng mga asbo. Mga matataas na uri lamang ang may kakayahang gumawa nito. Sa aking pagkakaalam, lason ng pagluha ang ginagamit ng mga ito.
Napakadelikado at bilib ako sa lolo mo dahil nakakayanan niya pa rin. Tiyak kung hindi malakas ang lolo mo, ay matagal nang lusaw ang kanyang laman loob. Pero huwag kang mag-alala, iho. Madali lang yan sa akin. Wika ng matanda habang humihigop ito ng kape. Nako, tatanawin ko po na malaking utang na loob ang pagtulong mo sa lolo ko, manong nato. Nagagalak na wika naman dito ni Manuel. Naku, ano ka ba? Kulang pa nga itong tulong ko sa ginawa mo sa bayan namin. Tatapusin ko lang ang kape ko at igagawa na kita ng gamot. Nakaabang lang si Manuel habang nagsasagawa ng gamot ang matanda. Sa bawat sangkap nito ay may katapat na usal at orasyon. Hindi naman malaman ni Manuel kung papaano nagagawa ng albularyo na gawing pulbos ang mga halamang dahon at ugat. Sa napakabilis na paraan, isinilid niya ang pulbos sa isang garapa at nilagyan ng langis. Oh, heto, natapos din. Ipainom mo ito sa lolo mo. Dapat maubos ang langis at pwede ninyo itong salinan ng panibagong langis na gawa sa nyog. Dasalan muna bago ilagay. Huwag mong kakalimutan iyon. Mabisa ito upang mapabilis ang paggaling ng anumang sugat na gawa ng aswang. Paliwanag naman dito ng matanda. Maraming salamat po talaga. Pangako kapag natugis na namin ang mga asbo, dadalaw kami dito ni lolo. Pasalamat naman dito ng binata. Bandang hapon na nang umalis si Manuel sa bahay ng matanda. Nagtungo naman siya sa itaas ng burol at tiningnan ang buong lugar. Matapos nito ay ginamit niya ang kidlat para sa mas mabilis na paglalakbay. Kinagabihan ay nakarating na si Manuel sa bahay ni Roman. Dala ang gamot para kay Sebio. Lo, may dala po akong gamot para sa inyo. Gagaling na po ang sugat mo. Natutuwang wika naman dito ni Manuel. Eka, Manuel, apo. Hindi namang gamot ang inaatas ko sa iyo doon. Ano na ang nangyari sa mga nawawalang tao? Kunot noong tanong naman dito ni Sebio. Huwag po kayong mag-alala, lo. Tapos na po ang salot. Isang bangkilan ang aking nakalaban. At sa hindi inaasahang, papauwi na po sana ako. Nakilala ko si Manong Nato. Isang albularyo siya. Siya rin ang nagbigay ng gamot na ito. Tugon dito ng kanyang apo. Nato ba ka mo? Aba, kilala ko siya, apo. Buhay pa pala ang matandang iyon. Pero mabuti naman at nagkatagpo kayo. Sambit pa dito ng matanda. Hindi na nagtagal pa ay pinainom na ni Manuel ang matanda ng gamot. Sa pagkakahimbing ng kanyang lolo ay kinausap naman siya ni Roman at inalam kung bumalik pa ba si Grego. Ayon kay Roman, simula noong nakaraang laban ay hindi na nagparamdam pa ang mga nilalang. Ibinahagi naman ni Manuel ang kanyang plano. Sa oras na gumaling ang kanyang lolo, ay sila na mismo ang maghahanap at tutugis sa mga asbo. Sa pagdilat ng mga mata ni Manuel, ay napakaliwanag na sa kwarto. Subalit, wala naman sa higaan ng kanyang lolo. Dali naman siyang lumabas at nakita niya ang lolo at si Roman na masayang nag-uusap sa bakuran. Ipinakita naman ng kanyang lolo ang natuyo at gumaling na sugat. Tanging peklat na lamang ang natira nito at tinapik-tapik pa ito ng matanda. Magaling talaga iyang sinato, apo. Sa ilang buwang kong tiniis ito, ay napagaling lang niya sa magdamag. Pambihira talaga ang matandang yon. Mabuti naman, Lo. Ay magaling na kayo. Pero, Lo, handa ka na bang makipaglaban ulit?
Hindi na natin patatagalin pa dahil tiyak ako na muling mag-aasik ng lagim ng si Greco. At sa pagkakataong ito, hindi na natin siya patatakasin pa. Seryosong wika dito ni Manuel. Nabanggit nga yan sa akin ni Roman. Oo, apo. Handang-handa na ako. At tama ka. Dapat putulin na ang buhay ng demonyong Grego na yon. Sawa na rin ako sa kakahabol sa asbong iyon. Madiing tugon dito ng matanda. Matapos ang kanilang agahan, ay kinausap ni Manuel itong si Roman at nakiusap ito na ikuha siya ng langis ng niyog upang isalin sa grapa. Nakapagtatakang naroroon pa rin ang pulbos na tila hindi man lang nabawasan. Pagsapit ng hapon ay pinagplanuhan na ng maglolo ang pagtugis kay Grego. Alam nilang nagpapalamig lang ito sa sitwasyon at bumuulit ng mga mandirigma. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang dumating si Roman. May dala itong isang masamang balita. Ayon dito, nalaman niya sa sentro na may mga taong biktima ng yanggaw. Kagabi lang daw ay may iilang katao ang nagpalit ng anyo bilang mga malalaking aso. Nagtinginan ang maglolo at pareho ang kanilang iniisip. Sabi ko na nga ba, gumagawa ng mga bagong mandirigma si Grego. Pinapalakas niya ang kanyang puwersa at muli itong maghahasik ng lagim. Walang pinagbagong estilo ni Grego, lo. Dati pa siyang ganyan, di ba? Tugon dito ni Manuel. Walang utak talaga ang asbong yon. Hindi ba niya naiisip na sa kanyang ginagawa ay mas madali nating malalaman ang kinaroroonan niya? Kinagabihan sa mismong araw na yon ay kumilos na ang maglolo. Pinuntahan nila ang bahay na sinasabi ni Roman na posibleng biktima ng yanggaw. Maingat na nagmanman ang dalawang antingero sa isang bahay. Sa paglalim pa ng gabi ay nagkagulo na sa loob nito. Nagtakbuhan palabas ang mga tao sa loob at lumabas ang isang malaking aso na naglalaway. Gamit ang mutya ng tubig ni Sebio ay iniligtas niya ang pamilya ng bagong aswang. Tumakbo ang aso at sumuot sa may kagubatan. Lihim na sinundan ng maglolo ang bagong asbo. Habang malayang tumatakbo ang asbo, ay nasa ere naman si Sebio at si Manuel ay palipat-lipat sa mga puno. Hanggang sa narating nila ang kumpulan ng mga asbo. Nanlaki ang mga mata ni Manuel dahil hindi bababa sa 50 asbo ang naroroon sa malawak na talahiban. Humarap ang mga ito sa malaking buwan at sabay-sabay na umangil. Nagpakita na rin ang pinakamalaking asbo na si Grego. Manuel, apo, makinig ka. Gagawin natin kay Grego ang palagi niyang ginagawa sa atin. Ang pagiging tuso. Hindi na ito makukuha sa patas na laban. Bulong dito ni Sebio habang nakadapa sila sa ilalim ng isang puno, di kalayuan sa mga aswang. O sige, lo, nakatago na rin ang presensya ko. Gugulatin natin sila. Tugon dito ng binata. Humilera ang mga alagad at humarap ito kay Grego. Napakagaling ko talaga. Sa maikling panahon ay napadami ko kayo. Mga bagong asbo, patunayan ninyo sa akin na karapat-dapat kayo sa kapangyarihang ibinigay ko sa inyo. Wika dito ng pinuno. Umangil ang mga bagong asbo na nasa unahang hanay. Sa ngayon,
ay damhin niyo muna ang lakas na ibinibigay ng buwan sa inyo. At sa susunod na mga gabi, lalantakan natin ang mga tao sa baryo. Tignan natin kung hindi mabaliw ang maglolong antingero. Wika pa ni Grego. Habang nasa ganoong kumpiyansa at estado si Grego, ay biglang bumulusok ang mga kidlat na nagpasabog sa mga asbo. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng halos mahigit sa kalahati ng kanyang puwersa ang nawala. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng matinding galit ni Grego at inutusan ang mga alagad na hanapin ang antingero. Nagsipulasan ang mga ito sa buong paligid. Nagsimula na ring baguhin ni Sebio ang panahon at natakpan ang liwanag ng buwan ng maitim na ulap. Kitang-kita ni Manuel na pumasok na sa isang hukay si Grego. Malamang lagusan iyon sa kanyang pagtakas. Samantala, habang abala ang mga aswang sa pagharap kay Sebio, ay mabilis namang nagtungo si Manuel sa hukay at buong lakas niyang sinuntok ang lupa. Nagkaroon ng malaking pagsabog at tumalsik si Grego. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Ngayon pa kaya? Kudas ka. Ang lakas naman ng loob mo, Manuel. Paano gumaling ang lolo mong matanda? Lahat ng kasamaan ay may katapat, Grego. Nagtaka ka pa ba? Nakangising tugon dito ni Manuel. Umangil ang nilalang at sumugod na kay Manuel. Pinairal ng binata ang kanyang bilis upang makaiwas sa kalmot ng asbo na may lason. Sa isang tamang pagkakataon ay natapyas ni Manuel ang kanang kamay ni Grego. At 3 daliri nito ang naputol. Napatras ang aswang at sinapu ang kamay. Sa muling pagsugod ni Grego ay pinadaan ni Manuel ang kidlat sa kanyang itak. At tumama naman ito kay Grego na agad naman itong tumilapon at umusok ang dibdib. Samantala, walang kalaban-laban ang mga asbo kay Sebio dahil nakalutang ito sa ere at biglang naglalaho. Sa pagsulpot nito ay isang asbo ang bagsak kagad. Hanggang sa nakita niya na nagtagisan na ng lakas sina Grego at Manuel. Hinawakan ni Manuel ang 2 kamay ng asbo at pilit umiwas sa mga kuko nito. Agad nagpakawala ng matatalim na hangin si Sebio at tumama ito sa likuran ni Grego. Bagay na naging pabor para kay Manuel. Agad niyang sinapak ang pinunong asbo. Nakasabay ng lintik ng kidlat. Tanggal ang isang pangil ni Grego at umikot ang paningin. Mabilis naman na pinulot ni Manuel ang itak at agad na pinutol ang 2 kamay ni Grego. Umatungal ang aswang at tila nabaliw nang makita ang putol na mga kamay. Subukan mo akong kalmutin ulit, Grego. Sige na, nandito lang naman ako nakatayo. Pang-aasar pa dito ni Manuel. Hayop ka! Tihitirasin kita, Manuel. Buong lakas na sumugod si Grego sa binata. Subalit, bigla itong natigilan dahil ang mga paa nito ay nailibing na sa lupa. Nagpumiglas ang aswang habang marahang itong nilapitan ni Manuel at doon walang humpay niya itong pinagsasapak. Nang matalo ni Sebio, ang mga alagad nito ay ibinaling ang atensyon sa nanghihinang si Grego. Hayaan mong ako ang tumapos sa demonyong yan, Apo. Tumango naman dito si Manuel at nagbigay daan sa kanyang lolo.
Anong ginagawa mo sa aking tanda? Kung ano ang ginawa mo sa akin, lasapin mo ang lason ng paluha. Sambit naman dito ni Sebio. Hinugot ni Sebio ang isang punyal na may lason at itinarak ito sa leeg ng aswang. Sa loob ng ilang minuto ay nag-umpisang manginig si Grego at naduduwal. Napatukod na ito sa lupa habang pilit na umuubo. Gumapang na ang lason sa sistema ng aswang at nag-umpisang gumalaw ang sikmura nito. Isang malakas na pag-angil ang huling nagawa ni Grego bago tuluyang nalusaw ang laman loob nito. Bumulogta naman ang aswang at wala ng buhay. Naglakad palayo ang maglolo at isang napakalakas na kidlat ang tumama kay Grego, dahilan upang sumabog ang katawan nito. Ang maglolong antingero, kahit dumaan sa matinding pagsubok, ay nanatiling malakas ang kanilang samahan at puwersa. Ang masakit na pangyayari sa buhay ni Manuel ay nagbigay sa kanya ng lakas at aral. Ipinagpatuloy nila ang kanilang layunin bilang mga antingerong may mga mutya ng kalikasan na nagmula sa isang anghel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa anumang pagsubok ng buhay ay huwag sana tayong bumitaw sa ating paniniwala at layunin sa buhay. Dahil ang lahat ng ito ay may dahilan upang bigyan tayo ng lakas mula sa pinakamasakit na pangyayari na ating mararanasan. Okay, opinion ko sa kwento natin, grabe. Sunod-sunod yung anghel natin, pero iba to kasi maglolo, tapos parang first time kong narinig yung mutya ng lupa sa kwento. Yun nga, legit naman na 100 years, no? Hindi ko lang sure kung 100 o basta 50 years pataas yun, alam ko. Yun talaga. Kumbaga hindi to yung tipong mutya ng batoo mo na mabilis mong mahanap. Kumbaga talagang ano to, kumbaga sagradong mutya. Pero kita niya naman, napakalakas. So dun pa lang wala nang dapat pag-usapan, di ba? Grabe, para sa akin napakalakas ng dalawang maglolo. Saka kumbaga tingin ko rito sana ang nagsalpukan dito purong haring gabunan tapos tong maglolo, no? Ganda sana. Pero para sa akin okay rin kasi asbo, alam naman natin hindi naman yan kasing lakas ng gabunan. Yun nga lang, kumbaga 4 na mutya yung kalaban niya, talagang mahirapan yung asbo rito. Kahit nga bangkilan, di ba? So, yun. Hanggang dito lang yung komento ko, kabaryo. Kayo, kung may komento kayo sa kwento ni Manuel at Sebio, comment nyo sa baba para mabasa ko. Tapos, yun din, supportahan nyo rin yung kwento ni Kabaryo, kwentong kalakbay sa kayong bago natin na Dear Kabaryo. Yan. Tapos sa mga gusto rin akong makausap, kumuha ng gamit, lalo na ngayong magmamahal na araw, pwede nyo akong kontakin sa ating Facebook page, Kwentong Baryo Official. Yan. Limitado na lang yung mga gamit natin. At yung mga pending, pahintay na lang ngayong week. Makukuha nyo na po. So, yun lang mga kabaryo. Paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.